Maraming salamat sa pagbisita sa channel na ito mga kaibigan. Sa video na ito, pag-uusapan natin yung ilang tips para mas makinig sa'yo yung ibang tao. Itong video na ito ay para sa mga taong madadaldal. Madadaldal kagaya mo. Sa mga taong mahilig magsalita kasi trabaho nila yon. Sa mga teacher, sa mga public speaker, sa mga MC, sa mga host, mga ganyan-ganyan. Pwede rin ito sa mga taong hindi naman nila trabaho ang magsalita pero importante sa kanila yung pakinggan sila ng iba. Mahalaga naman kasi sa buhay natin na pakinggan tayo ng ibang tao para hindi tayo napapagod kakasalita, hindi tayo napapagod kakapaalala, at hindi rin natin maramdaman na parang hangin lang tayo sa paligid. Kasi papayag ka ba ng ganun? Yung salita ka ng salita tapos yung ibang tao hindi naman nakikinig sa'yo? Nagsasayang ka lang ng effort nun. Okay, simulan na natin. Isa sa mga bagay na dapat mong gawin para mas makinig sa'yo yung ibang tao, magpaliwanag ng direkta. Kapag meron kang ituturo sa isang tao, meron kang ipapaliwanag, meron kang sasabihin sa kanya, kung ano yung impormasyon na kailangan niyang malaman, yun na kagad yung sabihin mo. Yun na kagad yung iparating mo sa kanya. Yung mga intro natin, yung mga pasakalye natin bago tayo mag-proceed sa gusto nating sabihin, mahalaga naman talaga yan para magbigay buhay dun sa pagpapaliwanag natin sa isang tao. Pero kung mahilig kang mag-intro, mahilig kang magkwento ng kung ano-ano, siguraduhin mo, nalilimitahan mo lang siya. Kung ikaw yung tao na napakaraming sinasabi, mahilig mag-share ng kung ano-ano, naiintindihan ko naman na gusto mo lang naman tulungan yung iba para mas marami pa silang matutuhan na mahalagang bagay. Pero, mas marami kasing tao yung natututo kapag dahan-dahan lang, yung step by step. Kung ano yung impormasyon na kailangan nilang matutuhan ngayong araw, yun lang muna yung ibigay mo. Kasi kapag napakarami mong knowledge na sinishare sa isang tao, kung ano yung impormasyon na kailangan niya lang matutuhan sa araw na yon, matatabunan lang yon. At pwedeng makalimutan niya pa lahat. Kaya kung ano man yung gusto mong sabihin, kung ano man yung impormasyon na kailangan niya lang malaman, yun lang muna yung ibahagi mo sa kanya. Next tip para mas makinig sa'yo yung ibang tao, basahin ang mood ng kausap. Kapag ang isang tao napakatipid magsalita o kaya sa usapan nyo, tango lang siya ng tango, ibig sabihin nito, hindi ka gustong kausap niyan. O kaya kapag ang kinakausap mo, hindi mapakali, galaw ng galaw, kung ano-ano yung ginagawa, ang likot-likot, ibig sabihin nito, pinapatapos ka lang niyan magsalita at ayaw niyang kausapin ka. Tapos ikaw daldal ka naman ng daldal. Siyempre, basahin mo rin yung mood ng kausap mo. Pero kung napapansin mo naman na nag-e-enjoy siyang kausap ka kasi tawa siya ng tawa at sa kanya pa mismo nang galing na magsalita ka lang ng magsalita, magkwento ka lang ng magkwento, di maganda kung ganun. Magsalita ka lang ng magsalita. Yung haba kasi ng pakikipag-usap mo sa isang tao, dapat itinutugma mo lang yan sa lalim ng relationship nyo sa isa't isa. Kung malalim na rin naman yung relasyon nyo sa isa't isa, komportable na siyang kausap ka. Pero kung hindi pa naman kayo gaano close, limitahan mo lang yung time ng pakikipag-usap mo sa kanya. Next tip na dapat mong gawin para mas makinig sa'yo ang ibang tao, maging kalmado sa pakikipag-usap. Huwag magpakita ng mataas na emosyon. Kung nagtuturo ka or nagpapaliwanag ka sa isang tao at kailangan mag-gets niya kagad yung sinasabi mo, maging mahinahon ka lang sa pagsasalita. Nakakainis nga naman talaga kung paulit-ulit kang nagsasalita, paulit-ulit kang nagpapaliwanag, pero hindi niya pa rin nagigets yung sinasabi mo. Pero tandaan mo, mas lalong hindi niya magigets yung sinasabi mo kung ipapakita mo sa kanya na nagagalit ka na. Kasi, mape-pressure lang yan, lalo na sa trabaho at baguhan pa lang yung isang tao, lalo na't mahina yung loob niyan, mas lalo siyang manghihina kung magpapakita ka sa kanya na parang wala kang pasensya. Kung hindi mo talaga kayang magpaliwanag ng paulit-ulit, di wag kang magpaliwanag kung maikli yung pasensya mo. Mas maganda kung tumawag ka na lang ng iba at hayaan mo na siya ang magpaliwanag dun sa taong yun. Alam mo na nga sa sarili mo na maikli yung pasensya mo. Nagagalit ka kapag paulit-ulit na. Tapos nagtuturo ka pa. Kapag ganyan, huwag ka na magpaliwanag. Kaya kung gusto mong mag-lead ng isang tao or mag-lead ng mga tao, gusto mong maging mentor, gusto mong maging leader, tapos maiksi lang yung pasensya mo, huwag mo nang subukan. Kaya kapag meron kang tinuturo or pinapaliwanag sa isang tao, para mag-gets niya kaagad at para mas makinig siya sa'yo, maging mahinahon ka lang.
Next tip na dapat mong gawin para mas makinig sa'yo ang ibang tao, magpakita ng appreciation sa taong kausap mo. Kapag nakikipag-usap ka sa isang tao, wag mong gagawin palagi na maging sentro yung sarili mo. Pakita mo rin na interesado ka sa sinasabi ng kausap mo. Kapag sa usapan nyo, merong sinabi yung isang tao, kahit napakaikli lang, ipakita mo na interesado ka dun. Ipakita mo na nakaka-relate ka din. Kung sakaling hindi ka man nakaka-relate talaga, pwede mong sabihin sa kanya na, alam mo, hindi pa ako nakaka-relate dyan eh. Pwede bang magkwento ka pa tungkol dyan? Kasi interesado ako. Pwedeng ganon. Kapag napaparamdam mo kasi sa isang tao na mahalaga yung sinasabi niya, nahatak mo kasi yung loob niya na makinig din sa'yo. Kapag ganyan, mas makakapagsalita ka ng maayos at mas magiging komportable sa'yo ang isang tao. Naiintindihan ko naman kung madaldal ka at marami kang gustong sabihin. Pero kapag nagsasalita yung kausap mo, patapusin mo muna siya. Huwag kang mag-interrupt para lang maisingit mo yung sasabihin mo. Hayaan mo siyang matapos para mas maging maganda yung usapan yung dalawa. Next tip na dapat mong gawin para mas makinig sa'yo ang ibang tao, build rapport. Ito yung sa tingin kong pinaka-the best sa lahat. Ito kasi yung pinaka-gumagana sa akin. Yung ipakita mo sa isang tao na para kayong magkapatid, para kayong magkaibigan, maging interesado ka sa mga ginagawa niya, maging interesado ka sa buhay niya. Ipakita mo sa kanya na close friend kayo. Etong tip na to, ito yung kadalasang inaaral ng mga taong mahilig magbenta para makakuha ng komisyon. Pinaparamdam nila sa isang tao na parang kaibigan sila. Pero ikaw, kung trabaho mong magsalita, pero sa lugar na pinagsasalitaan mo, iilan lang naman yung may interest na makinig sa'yo. Karamihan, wala talagang respeto sa'yo. Ang sekretong dapat mong gawin, yung iparamdam sa kanila na kaibigan mo sila. Ipakita mo na may pakialam ka sa buhay nila. Lagi mo silang kamustahin. Lagi mong ipakita sa kanila na mabait ka, pero sa paraan na hindi nagpapaabuso ha. Sa ganyang paraan, mahatak mo yung loob nila na makinig sa'yo kapag ikaw na ang magsasalita. Siyempre, nakakapagod nga naman talaga kapag ikaw na yung nagsasalita, samantalang yung mga kaharap mo, yung mga kausap mo, kung ano-ano yung ginagawa. Kung ano-ano yung mga sinasabi, tawanan ng tawanan, daldalan ng daldalan, at parang nagiging hangin ka lang sa harapan nila. At yun yung mga bagay na dapat mong gawin para mas makinig sa'yo ang ibang tao o ang karamihan. Natuwa ka ba sa video natin ngayon, kaibigan? Kung natuwa ka, like mo naman. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na ito, ano pang iniintay mo? Subscribe to this channel dahil marami pa tayong pag-uusapan na makabuluhang bagay. At marami pa tayong matututuhan sa channel na ito. Bago tayo mag-proceed sa shoutout, gusto mo bang malaman kung paano gumaling sa pakikipag-usap? Panoorin mo yung thumbnail na lalabas sa end screen ng video na ito. Maaring nandyan yan o nandyan. Pagka-click mo, mapapanood mo na.